Hello guys, it's me again, Krang TV, at sa video ng ito pag-uusapan natin ang isa na namang nakakapanabik na story sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito pag-uusapan natin kung gaano nga ba kalakas ang adult Himawari at kung tataglayin nga ba niya ang Tenseigan. Si Himawari ay ang ikalawang anak ni Naruto Uzumaki at Hinata Hyuga bilang descendant ng mga Hyuga clan sa hindi inaasahang pagkakataon na gawa nga niyang ma-awaken ang kanyang Byakugan. Sa kabila ng kakulangan niya sa pagtitraining, si Himawari ay nagpakita ng potensyal na siya ay nagtataglay ng katakot-takot at nakakamanghang kapangyarihan na kung saan si Boruto ay nagawa ngang matakot sa kanya at nagawa nga niyang patumbayin si Naruto na mayroong Kurama. So, can you imagine guys, kung gaano nga ba kalakas si Himawari kung sakaling siya ay maging ninja? Para sa akin guys, si Himawari ay nagtataglay ng malahalimaw na lakas kung sakaling siya ay maging isang ninja. Ang Byakugan ni Himawari ay talagang malakas dahil kung matatandaan, sa mura niyang edad ay nagawa nga na niyang ma-awaken ang kanyang Byakugan at napatumba niya si Naruto at Kurama. Maging si Heihachi ay napahanga sa ginawang ito ni Himawari. Without proper training, nagawa nga niya itong ma-awaken. So as an adult Himawari, kapag siya ay nagkaroon ng proper training on how to use the Byakugan, maaring mas magaling pa siyang gumamit ng Byakugan kung ikukumpara kay Hanabi at ang kanyang inang si Hinata. Dagdag pa rito, hindi malayong matutunan din ni Himawari ang Sage Mode dahil sa gabay o dahil siya ay tuturuan ng kanyang amang si Naruto na alam naman natin na magaling pagdating sa paggamit ng Sage Mode. Hindi lang yan guys, dahil sooner or later matututunan niya ang mga ability tulad ng Gentle Fist. Ito ay isang form ng hand-to-hand combat na ginagamit ng Hyuga clan. So, sa definition pa lang guys, hindi malayong taglayin ito ni Himawari dahil siya ay descendant ng Hyuga clan. Bukod pa dyan, dahil sa siya ay descendant ng Hyuga clan as an adult Himawari, hindi malayong taglayin niya ang isa pang Gentle Fist art na 8 trigrams, 64 palms at Hakesho Kaiten. Maliban pa dyan, bilang anak ni Hinata, ituturo ni Hinata ang kanyang remarkable jutsu na Twin Lion Fist. Ito ay isang high-level secret Gentle Fist technique na itinuturo sa Hyuga clan member. Binabago ng user ang shape ng chakra released from both hand into large guardian lion shape. Gamit ito, ang lion heads ay may kakayahang i-drain ang chakra network ng sino mang matamaan nito. Ang ganitong ability ay napakahirap na matutunan. Ang teknik na ito ay kinakailangan ng Byakugan. So means kapag ito ay tinataglay na ni Himawari, siya ay magiging extremely overpowered. Dahil sa siya ay magaling gumamit ng Byakugan, maaring mas magamit ni Himawari ang teknik na ito ng mas maayos at mas malakas kung ikukumpara kay Hinata. So sa mga technique or abilities na nga na nabanggit ko is yung mga high possibility lang na tataglayin ni Himawari. Dito pa lang sa mga nabanggit kong technique ay si Himawari ay masasabi ko ng talagang overpower. Bukod pa dyan guys, marami pang matututunan si Himawari na technique dahil siya ay anak ng dalawang ninja na kabilang sa pinakamalakas na shinobi sa shinobi world. So, dumako naman tayo guys sa tanong na bukod sa mga ability na nabanggit, tataglayin ba ni Himawari ang Tenseigan? Ano nga ba ang Tenseigan? Ito ay isang dojutsu kung saan na ipakilala sa atin ang Tenseigan na ito sa The Last Naruto the Movie. Kung saan kapag nagkaroon ng Tenseigan, ang ordinary featureless white Byakugan ay magkakaroon ng blue pupils. At kung matatandaan, upang ma-awaken nga nito ni Ryotsutsuki ang Tenseigan ay kinuha niya si Hanabi at ginamit ang Byakugan nito. So, ang tanong guys, si Himawari nga ba ay maaaring magtaglay nito? So first, pag-uusapan natin kung paano nga ba nagkakaroon ng Tenseigan. So, sa Naruto the Movie, sinabi dito na upang makamit ang Tenseigan, dapat ang Otsutsuki ay makapag-implant ng Byakugan ng mga Hyuga. Dahil sa combination ng chakra ng dalawang clan na ito, ang Byakugan ay magiging Tenseigan. So means ang requirement upang magkaroon ng Tenseigan ay dapat una,
ang ninja ay dapat nagtataglay ng Otsutsuki Chakra. Pangalawa, dapat ang ninja ay nagtataglay ng Hyuga Chakra. Pangatlo, dapat ang ninja is an Otsutsuki body at syempre dapat nagtataglay din ng Byakugan. So, isa-isahin natin ang mga taglay ni Himawari. Dahil sa si Himawari ay anak ni Naruto at Hinata, means si Himawari ay nagtataglay ng Otsutsuki Chakra dahil ang ama niyang si Naruto ay nagtataglay ng Yang Chakra ni Hagoromo Otsutsuki. At ang kanyang ina naman na si Hinata Hyuga ay tinataglay ang Yin Yang Chakra ni Hamura Otsutsuki. So yan guys, pasok na nga sa isang requirement si Himawari. Ang susunod naman ay ang Byakugan. Syempre, obvious naman na taglay niya ang Byakugan. So dumako naman tayo sa pangatlo, Hyuga's Chakra. So dahil nga sa siya ay may Byakugan na at siya ay descendant ng Hyuga clan, syempre guys, taglay ni Himawari ang chakra ng mga Hyuga. So papalapit na tayo sa katotohanan guys. Ngunit ito yung masakit, si Himawari ay hindi nagtataglay ng Otsutsuki body. So means, ang Tenseigan ay hindi nga talaga maaaring taglayin ni Himawari. Pero maliban na lang guys kung i-break ng writer ang rule kung paano nga ba magkaroon ng Tenseigan. At ang isa pang chance ay maaaring makamit ni Himawari ang Tenseigan sa tulong ni Orochimaru. Kung sakaling ang magkaroon si Orochimaru ng isang bihag o katawan ng Otsutsuki, maaaring gamitin niya ito upang magkaroon ng Otsutsuki body si Himawari. Ngunit sa ngayon guys, hindi pa maaaring taglayin ni Himawari ang Tenseigan dahil siya ay walang Otsutsuki body. So kahit walang Tenseigan si Himawari guys, ay masasabi kong siya ay extremely overpowered. Dahil kung mapapansin, ang taglay na ability ni Himawari ngayong bata pa lamang siya ay talaga namang nakakatakot na. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga lovely Krong TV lovers na sina Denbert Mancilia, Aiden Animation, Jomari Vlogs, Zedman God, Richuma Tisoy, Noy Astig Gaming, Sasuke Gaming, Amelia Lotersos, Ashura Mode, Joshua Villanueva, Eagle IPH, Eljon Jabuli, Jillian De La Cruz, Rickzon Antipala, Ronald Arcosa, Justin Aaron, Baste Maloloy On, Ghost Jan Please, Matt Idases, at Botfax YT. Salamat guys sa inyong walang sawang suporta. So dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!